Mr. Chair, if I may add. Yes, Senator Pangilinan. Yes, yun ang ginawa natin kay Mr. Hernandez. Ipinakita niya na gusto niyang puntahan yung kanyang opisina o kung saan man yung bahay para kunin yung mga dokumento. At si Mr. Diskaya should be able to do the same. Yeah. Pareho na kayong dalawa, mag-asawa. Pa-escorta namin kayo sa USAA para magtulong kayo hanapin yung ledger. Kasi kayo rin, sa inyo rin ang galing na mayroong ledger. Mr. Chairman, Yes, if I may Senator add. Well, Mr. Diskaya, nakakulong na po kayo. Nabanggit na nga po ni Chairman na baka isama na rin po si Mrs. Diskaya. Dahil mukhang nagbibigay ka ng kung ano-anong palusot para hindi mailabas yung ledger. Yun ang dating sa amin sa komite. So, sana, kung ayaw ninyong makulong pati si Mrs. Diskaya, yun na ang paraan. Sumunod na lang at ibalik dito yung ledger, kung maaari. Mr. Chair, with the permission of the Senate President. Yes. Yes, I just wanted to find out what happened to the ledger. So I give up on my time, Mr. Chairman. Mr. Chair, I share the concern of the Senate President na ni-reiterate ni Senator Pangilinan, ni-reiterate din ng Chairman, at ngayon kaya nila sinabi na i-excuse kayo, Ms. Diskaya, para kunin yung ledger na yan. I just wish to reiterate, Mr. Chair, na sa pagkuha at pagsumite nila ng ledger sa ating komite, kasama po explicitly yung listahan ng mga proyekto nila mula 2016 hanggang 2022 na hiningi po ko po nung nakaraang hearing. Top contractor po, Mr. Chair, mga kasama ang St. Gerard Corporation or Construction sa dating administrasyon. Pero ang sinumite nila, yung mga proyekto lamang kasama ang DPWH para sa Alpha and Omega lamang. Hindi rin po sinumite yung mga proyekto na sakop ng mga joint venture agreements, yung mga JVAs, kasama yung iba pang mga contractors. And that kind of sanitized list, Mr. Chair, would give us nothing. Lalong papatunayan lamang ng mag-asawang Diskaya na hindi sila nakikiisa sa Blue Ribbon Committee na mapanagot at maparusahan yung mga dapat managot at maparusahan. So I request the chair to include explicitly in his ruling regarding Ms. Diskaya a reiteration of this request for them to submit yung pong listahan ng mga proyekto nila kasama ang DPWH, kasama po yung mga joint venture agreements ng lahat ng mga kumpanya nila, St. Gerard, Alpha and Omega at iba pa mula sa mga taong 2016 hanggang 2022. I so respectfully request, Mr. Chair. Senator Tulfo. Mr. Chair, tama po yung desisyon siguro. Ang gawin ho natin, pasamahan po itong mag-asawa ng USAA, ng ating Senate Security, samahan po sa opisina. Hindi po ako naniniwala, Ginoong Diskaya, Ginang Diskaya, na ito po itatabi nyo lang basta-basta because this is a very important piece of document. Noong una po kayo nandito, sinabi po ninyo, may listahan kayo. Kaya nga po, meron po tayong listahan ng mga mambabatas na inimbitahan po natin because nabanggit po ninyo. Kung wala naman ho tayong ipakita, paano naman bumukha na naniwala lang ho kami. We need documentation po na nakalista talaga, na tumanggap ito mga taong ito, nakatransact po ninyo. So yun po. And I believe and I hope ito po hindi basta-bastang papeles, ito po ay dokumento, nabanggit na ho ninyo, alam nyo, important document po yung ledger na kaya hindi nyo po pwedeng, hindi mo alam, naglipat kayo ilang beses, siguro sa tingin ko, baka tinatago talaga nyo. Kaya the only way para maniwala kami, samahan po kayo ng aming Senate Security, i-retrieve po ninyo, pwede nyo sabihin yung sekretary nyo, makukulong na si Mrs. Diskaya, ilabas nyo na. Parang awa nyo na, Mrs. Diskaya, sabihin mo sa sekretarya mo, iha, makukulong na ako, wala na magbabantay sa mga anak namin. Can you do that? Your Honor, upon my advice of my lawyer po, okay po, wala pong problema. Pero po, baka hindi po lahat siguro dahil siyempre, Whatever is available. Okay lang. ano po ang available na pwede ko pong makuha kaagad. Mr. Chairman, sorry. Pero yung ledger, dapat lahat.
Eh baka mamaya yung ledger, tatanggalan mo ng 3-4 na pahina kasi hindi lahat. Di ba, Mr. Chairman? Just, thank you, Mr. Chairman. Senator Hersito. Mr. Chair, pwede rin ba siguro kung natatakot sila sa security ng anak nila, pwede mo tayo mag-executive session only for that purpose? Or, ang balita rin namin kasi, Mr. Chair, yung mga pinangalanan ni Mr. Diskaya, yung mga hindi daw nagsoli. So, may text messages daw kayo, baka kahit yung mga text messages, pwede nyo napakita sa ngayon, sa ating chair o sa member ng committee. Mr. Chair, medyo naguguluhan ako. Order muna, sandali. Okay. Pumayag na yung abogado mo, nasasama kayo ng security ng Senate, di ba? At babalik kayo para dalhin yung dokumento, ledger, nagpapatunay o nagsusuporta doon sa inyong sinumpang salaysay na may mga kongresista na nakatanggap sa inyo. Yun ang maliwanag, hindi ba, Mr. Diskaya? Your Honor, hindi lang po congressman, pati po mga, Yes. ano po, Yes, maski sino, lahat. mga USEC. Lahat. But before we let you go, sinabi niyo rin sa inyong sinupang salaysay na wala kayong ghost projects, hindi ba? Yes po, Your Honor. Okay. Doon sa 421 na inspeksyon ng PNP saka ng AFP, I think Corps of Engineers ito, no, na kasama ng DPWH. Dalawa, di ba sa inyo yung St. Gerard? Yes, Your Honor. Okay. 382.67 million total cost of ghost projects. 4, 2 Southern Leyte, first, saka Region 1, saka Region 4B. Sumunod, meron pa kayong 367.15 total cost of ghost projects. 3 sa Mindoro Occidental, isa sa Region 4B, isa sa Zamboanga City. Just for the record, Kasi sinasabi nyo noon, wala kayong ghost project. Your Honor, hindi po ghost project yung mga lugar na yan. Yung iba po dyan po ay nagkamali lang po ng pinasang Hindi. coordinates lang po. Yan ang depensa lagi ng na iba yung grid coordinates pero hindi pwede magkamali yung sumbong sa Pangulo grid coordinates. Kasi binanggapan namin ito sa DPWH website na meron ding grid coordinates. Kaya hindi pwedeng ipalusot na magkaiba yung grid coordinates. Anyway, that's just for the record. Sergeant at Arms, kindly escort the couple out of this session hall para kunin yung mga dokumento na kailangan natin. Thank you very much. Yes, where are we? And the ledger, Mr. Chairman, the ledger. Yes, understood. Mr. Chairman, just one procedural administrative matter. When are they supposed to come back? Wala kasing specific time. Within the day. Thank you, Mr. Chairman. Baka hindi na bumulik eh. Biro na. Where are we? Senate President? Senator Rizon Tiveros, it's your turn. Salamat, Mr. Chair. Gusto ko pong magtanong, since nakapag-manifest na po ako tungkol dun sa listahan na hinihingi sa Diskaya couple, gusto ko pong unang makapagtanong sa kinatawan ni Secretary Dizon. So I see this morning, Mr. Chair, that is Undersecretary Bisnar. So para po sa DPWH, USEC, nasa 50 billion pesos ang ginastos sa flood control projects sa Cebu in just the last 10 years, the last decade. Of that 50B, 26 billion pesos, sigit kalahati, just in the last 3 years. Pero sa kabila po niyan, 150 na tao ang namatay. So far, yun yung naitatala. 451 ang sugatan. 100,000 ang walang bahay matapos ang bagyo. Bukod pa po sa naunang lindol at ilan pa po ang missing. So baka po tumaas pa yung death toll natin. Now, given that scale of investment in the last 3 years, in the last decade, sir, the sheer volume of flood control projects supposedly in place to keep our people safe, bakit po umabot sa ganito? Kamatayan, nasaktan ng tao, nasira yung mga bahay at ibang structures. Your Honor, ito po mga nasabi na rin po ng ni Secretary Dizon sa mga naunang pahayag niya tungkol sa nangyari sa Cebu.
Una po, ang sinabi po niya is despite yung ganito kalaking budget, dami ng flood control projects, ang nakikita po natin sa nangyari is ineffective po yung itong mga proyekto na ginawa sa Cebu. Pangalawa po, meron pong formal report na isasabit po si Secretary in the next few days tungkol po dito sa nangyari to determine yung mga reasons and moving forward, ano po ba ang mga dapat gawin, Your Honor? Dadako din po tayo dun sa moving forward, pero balik lang po tayo, atras lang po tayo, Yusek, dun sa bakit, no, na how would you explain this? Obviously, kahit sinong tao, kahit hindi DPWH, sasabihin talagang pambihira sa kabila nung bilyong pisong ginastos sa ilang daang mga proyekto, inabot tayo ng ganito. Sabi niyo po, ineffective yung flood control projects. How would you explain na ganyang karaming project, umabot ng ganyang kalaking halaga, naging ineffective pa nitong nakaraang ilang mga natural and human-made disasters? Ma'am, yung mga specific explanations will be submitted with the report of Secretary. Ayoko pong mag-speculate at this time kasi po mga technical po yung mga technical engineers po natin ang mismong pumunta po sa Cebu para pag-aralan po yung pangyayari. Okay, Yusek, ito po, hindi ito speculation. Sabi naman ng NBI, Region 7 Director, maraming substandard flood control projects sa Cebu. At sabi ng gobernador ng probinsya, kung big ghost project, substandard. So nagko-concur ang gobernador at ang NBI Region 7. At si Secretary Dizon mismo, even in advance of nung report na isasubmit nila in the next few days, sabi ni Sec, these are signs of deficiencies, poor planning, and ill-advised decisions. So, pakisabi po sa komite namin, base sa investigasyon nyo so far, ano exactly ang kinamatay ng mga kababayan natin sa Cebu? Your Honor, if I may, nandito po yung Regional Director po ng DPWH Region 7. Siya po ang nasa ground at that time. Pwede po bang ipatawag po natin, Your Honor? Actually, Yusek, I also have some Yes. specific questions para po sa DPWH Region 7. Pero just to get, Yes. just to pick your brain, pick your heart about this. So, ang ikinabatay ba ng mga kababayan natin sa Cebu ay negligence? Incompetence ba? Outright corruption din ba? Base sa ongoing investigation nyo, ano pong mga temang lumalabas It doon? appears po na it's a combination of all those factors, Your Honor. Sa mga naging testimonies na rin po dito sa Blue Ribbon Committee, nasabi na rin po dahil meron pong mga commitments, meron pong mga advance. Doon pa lang po, makikita po natin na wala pong proyekto na talagang napondohan ng tama. Dahil po lahat po nabawasan na, Your Honor. Well, salamat sa forthrightness nyo, Yusek, na hindi lang isa, hindi lang dalawa, maaring hindi lang itong tatlong factors, pero ngayon pa lang lumilitaw kahit sa investigasyon ng DPWH, combination of all factors na minamagnify yung gravity, no, ng situation at minamagnify yung krimen na nangyari, no, laban sa ating mga kababayan doon sa Cebu. And salamat din, taman yung iniugnay doon sa mga detalye nung isa sa mga factor na yun ng corruption na lumalabas pa rin dito sa ating pagdidig. Yung ganyang mga fenomeno ng commitments, dati commitment positibo, dito lumalabas negatibong paggamit, advances, etc. Dahil maling napondohan yung mga proyektong iyon. Dati rin po sinabi ni Sec Dizon, Yusek, sa hearing din na ito, na walang national master plan ang mga flood control projects sa bansa. Pero, ayon sa research, may flood control master plan naman, at least para sa Cebu. Meron pala. Gawa mismo ng DPWH kasama ng JICA,
At finalize po ito 2017 pa. 8 years ago pa po. Kasama ang water impounding,